Ngayong araw ay nakahanda si Rafael na bisitahin ang mga bata sa school. Hindi naman niya alam kung talaga bang papayag si Cassandra sa kasal. Kailangan niyang makasundo ang mga anak nito upang hindi na ito makatanggi pa. Nang magbukas ang pintuan ng classroom, ay hinintay ni Rafael na makaalis ang ibang mga magulang at estudyante bago siya lumapit. "Good day, ma'am. Ako po ang susando kila Russell and Richard." Nakangiti niyang sambit. Tila ba tululaway ang teacher dahil sa angking kakawapuhan niya. "He's just wearing a white t-shirt for damn sake." Pero iba pa rin ang nagiging epekto ng charisma niya sa mga babae, at kahit pa sa nearly 40s na. "Heaven," tugon naman ng guro kaya mabilis na napakunot ng noo si Rafael. "What?" Bigla ay umayos ng tayo ang guro. "Ah, wala. Ano po palang pangalan niyo at kaano-ano po kayo ng kambal?" "I'm Rafael, I'm their father." "Ay Greek God. Wait ha, father, tatay kanila, sigurado po ba kayo?" Gulat na tanong nito. Sa pagkakaalam kasi ng guro ay simula pa lang, wala namang tatay ang sumusundo sa kambal niyang estudyante. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Guwapo ito at maskulado. Hindi naman mukhang kidnapper, pero kailangan niyang makasigurado bago niya ipagkatiwala ang mga estudyante niya sa kamay nito. "May I call their mom first?" "Wait, what? No need. Oh damn, this is a secret." Tumangutango pa si Rafael. "Yeah, secret itong pagsundo ko sa kanila. If you want to make sure, just let them see me. In that case, sila ang magpapatunay na ako ang daddy nila." Patuloy niya sa paliwanag. "Oh sige, pero kapag hindi ka nila kilala ay tatawag ako ng pulis. Hindi kita sesantuhan kahit gwapo ka. Naiintindihan mo ba?" Nakapamiwang pa ito. "Got it." Hindi na tuloy siya mapakali. Paano kung hindi niya makuha sa tingin ang mga bata? Paano kung magsabi ito ng totoo na hindi siya kilala ng mga ito? Katapusan na niya para mapalapit sa kanila. Lumapit na ang dalawang bata. Para bang tumigil ang mundo niya nang makita niya ang dalawa. Kung sa picture ay napansin na niyang kamukha niya ang mga ito, sa personal ay para bang bumalik siya sa pagkabata. They literally look like him. "Russell and Richard, kilala niyo ba ang lalaking ito? He said he is your father." Paninigurado ng guro. Tumitig sa kanya ang dalawang kambal. Mata sa mata, hindi siya halos makakurap at makagalaw. Bumibilis ang tibok ng puso niya sa hindi malamang dahilan. "Daddy," hinawakan ni Russell ang kamay niya at yamakap naman si Richard sa hita niya. "Daddy, you finally came to see us." Umiiyak na sambit ni Richard. Hindi na niya napigilan ang sarili niya. Kusang kumilos ang kanyang mga bisig upang yakapin ang mga ito sa hindi niya malamang dahilan. Paano kung mali siya ng hinala? Paano kung hindi ito anak ng ibang lalaki at anak niya pala talaga ang mga ito? He needs to run a DNA test. Dinala niya ito sa isang pinakamalapit na restaurant sa sila kumain. Kitang-kita niya kung gaano kasabik at kasaya ang mga ito na makita siya. And he feel the same feelings. Hindi niya talaga alam kung bakit. Nang mag-comfort room ang mga ito ay pinasamahan niya kay Butler Greg. Sa kanya inilagay sa plastic ang dalawang baso na ginamit ng mga bata, at inabot sa isa sa mga tauhan niya. "Give that to Theodore now. Sabihin niyo kailangan ko ng mabilis ang resulta." Seryoso niyang sambit sa kanapakuyom. Kapag nagkataon, 5 taon na ang nakalipas at hindi man lang niya alam na may anak na pala siya. Sisiguraduhin niyang maghihirap ang babaeng bayaran na yon. Hindi nito alam kung anong gulo ang pinasok nito sa buhay niya. "Daddy, bakit mo po pinadala sa kanila ang baso namin?" tanong ni Richard. Naabutan pa pala nito ang pangyayaring iyon. "Ah, ipapadala ko sa kaibigan ko para maisama sa collection ko. This is the first time na kasama ko kayong kumain, at gusto kong magkaroon ng souvenir at maging memorable ang araw na ta." Pinilit niyang kumalma muli. Sunod nilang pinuntahan ay ang playground. Huling punta niya rito ay halong 15 taon na ang nakalipas. Noong kasama niya pa si Rafaela. Maghapon niyang inubos ang oras para makasama ang kambal. Tinanong niya ito patungkol sa mga gusto at ayaw nila. Mayroon siyang pagkakatulad sa mga hilig ng mga ito at mayroon ding namang hindi. He's more likely Russell now, pero noong bata siya ay tila ba katulad siya ni Richard, jolly and weak. Nasa tapat na sila ng bahay ng mga ito.
Kailangan na niyang pauwiin ang mga ito bago pa malaman ni Cassandra ang ginawa niyang pagsundo at pagtakas sa mga bata. Hindi niya inaasahan ang biglaang pagyakap sa kanya ng mga bata. Daddy tell us, makikita ka pa naman namin di ba? Susunduin mo pa rin naman kami di ba? Hindi mo na kami iiwan di ba? Tila may iyak na sambit ni Richard. Ginulo niya ang buhok nito. Nahihirapan siyang magsalita at ni pati laway niya ay hindi niya magawang lunukan. What is this feeling? Of course, hindi ko na kayo iiwan. Then, come with us. A family is always together. You are our father, you are part of the family. Sambit naman ni Russell. Pamilya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa na mayroong nagsabing kabilang siya sa isang pamilya. Napakatagal na ng panahon na huli niyang maramdaman na may pamilya siya. Not now, mayroon pa akong kailangan asikasuhin pati na ang mami niyo. We will talk, if she agree with me maybe may chance na magkakasama tayo. Kaya kailangan ko ng tulong niyo. Matutulungan niyo ba ako? On what kind of help, Dad? Tanong ni Richard. We need to get married as soon as possible, at kailangan niyong siguraduhin na hindi na siya actress pa sa kasal. Kaya niyo ba? Kayang-kaya Daddy. At nakangiti ang dalawang bata sa kanag-apir. Palihim siyang napangisi. That was so easy. Day off ngayon ni Cassandra, kaya naman siya na ang sumando sa mga anak niya. Excited pa siya dahil isa itong surpresa. Nang magbukas ang pinto ng classroom ng mga ito ay kaagad niyang nakita si Teacher Grace. Magandang tanghali po Teacher Grace. Masaya niyang pagbati sa guro. Lako pala ang sundo ng kambal mo. Nako, inaabangan ko pa naman ulit yung daddy nila. Kaya pala gwapo rin itong kambal mong anak dahil gwapo rin pala talaga ang tatay. Tila kinikilig nitong sambit. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang labi. Hindi niya maintindihan ang tinutukoy ng guro. Naguguluhan siya. Sinong tatay? Natuntun na ba siya ng taong nakabili sa kanya? Sino pong daddy? Nauutol niyang tanong. Yung daddy nila. Sinundo sila noong nakaraang araw nang nagpakilalang Daddy Enla. Hindi mo ba alam? Sumeryoso na rin ang teacher. Pumalakpak ito. Dapat tatawagan kita, kaso ang sabi niya sikreto raw yun, kaya hindi na kita natuloy tawagan. Pero sila Russell at Richard, nakilala siya at kinumpirma na daddy nila yon. Natulos siya sa kanyang kinatatayuan. Sinundo, sinong sumando, bakit hindi niya alam? Wala naman sinabi si Manang Rita tungkol dito. At sino ang lalaking nagpakilalang daddy ng mga anak niya? Nagpakita po ba ng ID? Or kahit nagsabi man lang ng pangalan? Bakit ma'am hindi ba sinabi ng Mr. New? Naninigurado lang. Hindi ko makakalimutan ang pangalan ng asawa niyo. Rafael raw. Talagang nababagay sa kanya ang pangalan na yun dahil ang macho at gwapo talaga. Rafael. Hindi na siya nakapagsalita pa nang lumabas na ang kambal at nakangiti ang mga ito. Hindi niya rin magawang ngumiti ng malawak, dahil sa pinakaunang beses na pagkakataon ay nagawa siyang paglihayman ng mga anak niya. Bakit hindi sinabi ng mga ito ang tungkol kay Rafael? Nang makasakay na sila sa kotse ay hindi pa rin siya umiimik. Napapansin na yun ng dalawa niyang anak pero pinipilit niyang huminahon. Kailangan nilang makauwi kaagad ng ligtas dahil kakausapin niya ng masinsinan ang mga ito. Pagdating nila sa bahay ay kaagad na nagtungo ang kambal sa kwarto ng mga ito. Tinawag niya si Manang Rita. Manang Rita, noong nakaraang araw sinundo niyo po ba sila Russell? Seryoso niyang tanong. Oo, pero ang sabi ng teacher nila Russell ay sinundo raw sila ng daddy nila. Hindi ko malaman kung sinong daddy. Hinatid din naman sila kaagad dito kaya akala ko ay kaibigan nyo lamang na nagpakilalang daddy nila. Napatayo bigla si Cassandra sa kanyang kinauupuan. Manang Rita naman, bakit hindi nyo po sinabi sa akin? Paano kung may nangyaring masama sa mga anak ko? Sigaw niya, hindi na niya napigilan pa ang sarili. Ano akala ko kasi? Sana man lang kahit ipinaalam nyo na lamang po sa akin ang nangyari ng araw na yon. Tumayo na si Cassandra mula sa sala at nagtungo sa kwarto ng kambal. Naabutan niyang nakahiga ang mga ito at nagpapahinga. Kailangan ko kayong makausap, seryoso niyang sambit. Nagkatinginan ang kambal saka umupo. What about mom? Tanong ni Russell. Tungkol nga ba saan Russell at Richard? Mukha kasing may hindi kayo sinasabi sa akin.
Is this about daddy? Tanong ni Richard. He's not your daddy. Okay, sigaw niya. Kahit siya ay nagulat sa naging tugon niya. Napahilamo siya sa kanyang nuka at lumuhod upang makapantay ang kambal. Unti-unti nang tumulo ang luha niya. Paano niyo nagawang maglihim sa akin? Bakit hindi niyo sinabing pinuntahan niya kayo? Naiiyak niyang tanong. What's wrong? Akala namin ay sasabihin sa iyo ni daddy. Looks like you guys haven't talked yet. And don't say na hindi namin siya daddy cause we saw and feel it na siya talaga ang daddy namin. Right, Richard? Kuya Russell is right. Don't cry na mommy. Pinunasan ni Richard ang pisngi niya. Okay naman po kami. He always makes sure na safe kami habang kasama namin siya. He hugged US. He kissed US sa noo. He played with US. Masaya kaming sinurpresa niya kami. Nakangiti namang sambit ni Richard. Kitang-kita niya sa nga mata ng anak niya na walang bahid ng pagsisisi na tinago nito sa kanya na nakasama nila ang lalaking iyon. Ngunit paanong naramdaman nila na ito ang daddy nila? That's unbelievable. Ganun ba kagaling magpanggap ang lalaking yun? But still nagtago kayo ng sikreto sa kin, at sa importante pang sitwasyon. We're sorry mom. Hindi namin naisip na masasaktan ka, hindi na din namin kasi napigilan ang sarili namin na maging masaya ng mga oras na yon. And as what you said last week, malapit na tayong mabuo. Yehey, one big happy family. Dagdag pa ni Richard. Pilit na lamang siyang ngumiti at niyakap ang mga ito. Hindi niya alam kung anong gustong mangyari ni Rafael. Ngunit ngayon pa lang ay kailangan na niyang makausap at kung kinakailangan ay pagbabantaan niya rin ito, kung sakali mang may plano itong hindi makakabuti sa mga anak niya. Ibinili niya kay Manang Rita ang dalawang bata. Nag-drive siya patungo sa Artec Company, kung saan naroon ang opisina ni Rafael. Rumaragasa siya sa galit at inis. This time she didn't hold back. Gusto niyang makaharap ito at maturuan ng leksyon ora mismo. Where's Mr. Rafael? Tanong niya sa sekretarya nitong nasa labas ng opisina. Nandyan ba siya sa loob? Sino po sila ma'am? May appointment po ba kayo? Hindi ko kailangan ng appointment sa kanya. Gusto kong makausap yang boss mo. Nasaan siya? Ay, ma'am kailangan po may tabi. Hinawi niya ang katawan nito na tumatabing sa pintuan ng opisina at kaagad niya itong pinahid. Teka lang ma'am. Tuluyang nabuksan niya ang pintuan. Hindi niya inaasahan na tatambad sa kanyang harapan ang hindi inaasahang pangyayari. Nasa ibabaw ng isang babae ang walang hiyang lalaki. What the frive? What are you doing here? Kaagad na umalis si Rafael sa ibabaw ng babae at humarap sa kanya. Who is she babe? Iritang sambit naman ng babae. Pinagsalit-salit niya ang tingin sa dalawa. Ako? Sino ako? Hindi mo ba ako kilala? Tanong niya sa babae na halos kita na ang kaluluwa. Oo ikaw. Who the hell are you? I am his fiancé at kapag hindi ka pa umalis pagbilang ko ng 3 ay talagang babasagin ko yung pagmumukha mong parang clown. Mabilis na tumayo ang babae. Are you a psycho? Isa, tumingin ang babae kay Rafael at wala man lang makikitang emosyon sa mukha nito. Babe, paalisan mo nga yung baliw na yan. 2, pagpapatuloy niya sa pagbibilang. Hindi ka talaga aalis. Kinuha ni Cassandra ang isang flower vase at iniambang ihahagis. Oo na, heto na aalis na. Og, sigaw pa nito bago tuluyang lumabas ng opisinang yun. Ibinaba niya ang flower vase at nakita niyang nagpipigil ng tawa ang lalaki. So, you are Mr. Rafael? Hinihingal niya pang tanong. Rafael Roosevelt. Iniabot nito ang kanang kamay at nakangiti niya itong tinanggap. I don't care who you are. Sa kanya tinuhad ang pagkalalaki nito. Humiyaw at namilipit sa sakit si Rafael. What the? Don't dare to take an actions with my sons. Maybe, your friend tell you about my conditions, but it doesn't mean na may karapatan ka na rin magsinungaling sa kanila. Damn, it's hatters. Halos nakaluhod na si Rafael dahil sa sakit. Well, you deserve it para sa walang pahintulot na pagpapakita mo sa mga anak ko. Mabilis na lumabas si Cassandra. Habang nasa elevator siya ay unti-unting nag-sink in sa kanyang isip ang pangalan nito. Rafael, Rafael, Rafael. At naalala niya ang bilyonaryong palaging nasa business magazine. Rafael Roosevelt, Artec Company. Kung ganun, siya nga ang isa sa pinakabatang bilyonaryo.
Rafael, alam mo, hindi ko alam kung anong katarantaduhan tong gusto mong mangyari. Sikmat ni Theodore habang panay ang tingin sa paligid. Tinanggal ni Rafael ang suot niyang shades. Can you please shut up, Theo? Hindi naman kalabisan ng ilang minuto sa gusto kong gawin niya. Tuturuan ko lang ng leksyon ang babaeng yun. Tugon niya pa. Kasalukuyan silang nakasakay sa kotse habang nasa tapat ng simbahan. Hindi malaman ni Theodore kung ano ang pumasok sa kokot ng kaibigan niya at naisipan nitong ipakidnap ang pari. Ngayon pa lang ay humihingi na siya ng tawad sa Diyos kahit na nadamay lamang siya. Kaunting oras, bakit hindi ka ba makapaghintay sa kasat mo? Aba, kapag tayo sinumbong niyan. Sinasabi ko sa iyo, talagang itatakwil ako ng pamilya ko. Napailing na lang si Rafael dahil lumabas na naman ang pagkaisip bata ng kaibigan niyang ito. Sa totoo lang ay kilala niya ang padreng itatakas ng mga tauhan niya. Ito rin ang paring nagkasal sa kanyang pinsan noong nakaraang taon lamang. Hindi naman talaga nila kikidnapan, para bang hihiramin lamang nila ito ng saglit upang magawa ang plano niya. That woman made him do this. Kung hindi niya ito madaraan sa madaling pakiusapan, dadaanin niya sa santong papasan. Tingnan ko lang kung makatakas pa ang babaeng yun. Kasalukuyan namang nasa isang appointment meeting si Cassandra at kanina niya pa hinihintay ang kliyente nila. Halos naubos na niya ang pagkain na in-order niya ngunit wala pa rin ito. Hindi siya madaling mainip ngunit sobra na ang halos 2 oras niyang paghihintay. Wala na nga siyang maayos na tulog dahil sa nangyari noong isang araw, tapos pati ba naman ngayong araw na ito ay palpak din. Some aging muli sa isipan niya ang nangyari. Paulit-ulit niyang hinihiling na sana lamunin na siya ng lupa, dahil hindi niya alam kung paano pa haharap sa binata. She decided to go at the comfort room. Hindi naman siya natagal doon at kaagad din na nag-retouch. Ligwak na nga ang meeting na kaya ayaw niyang pati mukha niya ay maluso din. Nang makalabas siya at akmang maglalakad ay natigil siya nang biglang may nagsuot sa kanya ng white dress at nag-abot ng bulaklak. Kasunod nito ang paglabas ng daddy niya mula sa gilid. Hind! Niya maintindihan ang nangyayari. Ipinalibot niya ang paningin sa paligid. Ang kaninang restaurant ngayon ay tila isa ng event venue. Kinuha ng daddy niya ang kanyang braso upang alalayan siya. Kailan pa nakalabas ang daddy niya sa hospital? Nagsimulang tumugtog ang violin sa gilid. Daddy, ano pong nangyayari? Hindi sumagot ang daddy niya, sa halip ay ngumiti lamang ito. Lumitaw ang anak ni Cheska habang nagsasaboy ito ng mga bulaklak sa daraanan nila, at ang dalawa niyang anak ay may dala ng tila tag-isang maliit na unan na naglalaman ng singsing. Nahadyap na rin sa wakas ng kanyang paningin si Cheska, nagkibit balikat lamang ito habang malawak na nakangiti. Mayroon siyang hindi nalalaman. Nang tumingin siya sa unahan ng pinakadulo, she saw the man behind all of this mess. Binilisan na niya ang maglakad upang makaharap ito kaagad. Talagang inuubos ng lalaking ito ang paenya niya. Anak, maraming salamat at pumayag ka sa kasal na ito. Kahit papaano ay nawala na ang pag-aalala ko. Sambit ng daddy niya bago siya nito bitawan. Hindi na siya nakapagsalita pa, at lalong hindi na niya ito natingnan pa, dahil ang mga mata niya ay nanlilisik na nakatingin kay Rafael. Nang makalapit na siya sa lalaki ay sisipakan niya kaagad sana ito, ngunit kaagad siyang napahinto nang maalala niya na nasa harap sila ng pari. She didn't even know kung saan ito nanggaling. Save your energy on our honeymoon, baby. Bulong nito sa kanyang tainga. Pakiramdam niya ay nagtayuan lahat ng kanyang balahibo, dahil sa pamilyar na boses nito. Napakuyom siya ng kamao. Kung wala lang pari sa kanilang harapan ay talagang sisigawan niya ito. Mas malala pa ito sa shotgun wedding. You may kiss the bride. Malakas na sambit kaagad ng pari na tila kinakabahan pa. Nanlaki ang mga mata niya. Kiss the bride kaagad. Hindi ba't may ceremonial pa at tatanungin pa kung may tot-utol sa kasal? Protesta niya sabay tingin niya sa kanyang daddy na ngayon ay tumatawa lamang. Tumalikod si Rafael mula sa kanya at inayos ang suot nitong suit at ipinakita ang mga baril na nakasuksok sa bewang nito. May tot-utol ba sa kasal namin? Tanong nito sa mga taong naroon. Ang mga tao ay mabilis na sumigaw ng, wala, may nagpalakpakan, may tahimik lang at may mga natatawa. Miss Cassandra, pumayag ka na, dahil may ikakasal pa ako sa hapon. Itinakas lamang ako nitong, hindi na nakapagsalita ang pari dahil tinakpan na ang bunganga nito ni Theodore.
Masyado kang maingay, father. Baka mamaya ay may ibang makarinig. Bulong pa nito sabay tingin sa paligid at ngingiti-ngiti. Masama niyang tininyan si Rafael. Anong kalokohan to? Are you out of your mind? Nang kidnap ka ng pari, mahina ngunit gigil niyang sambit dito. Nagkibit balikat ito. You leave me no choice. It's your fault. Hindi mo dapat ako ginagalit. Remember what you did to me. Naalala niya ang pagtuhod niya sa manoy nito. Well, he deserved it. I don't care. Hindi na ako payag magpakasal sa'yo. Lumapit si Rafael kay Cassandra. Ang akala niya ay hahalikan siya nito, ngunit itinaas lamang nito ang balabal niya at lumapit sa kanyang pisngi. I know what you did 5 years ago. Sige lang, tumutol ka sa gusto kong mangyari at malalaman ng lahat, kabilang na ng mga anak mo ang nakaraan mo. Bulong nito na siyang ikinatulos niya sa kanyang kinatatayuan. Para siyang maiyak, kaagad niyang inayos ang sarili at tumingin sa mga mata ni Rafael. Malamang sa malamang ay ipinaimbestigahan siya nito. Doon lamang niya naalala kung sino ang lalaking nasa harapan niya. Tiningnan niya ang kambal at ang daddy niya. After this nonsense wedding, we will talk at hindi ako papayag na hindi tayo mag-uusap. Usap lang. Tila pang-aasar pang sambit ni Rafael. Utang na loob, Rafael. Huwag kang masyadong marumi mag-isip. Humarap na siya sa pari at ganun din si Rafael. Gaya ng gusto niyang mangyari ay nagkaroon ng panunumpa at mabilisang ceremonial. Ngunit hindi siya pumayag sa nais nitong halikan siya. Hindi naman niya kasi alam kung malinis ba ang lalaking ito. Bukod pa doon ay halos 5 taon na din siyang walang karanasan sa pakikipaghalikan. Ayaw naman niyang mapahiya, hindi lang sa maraming tao, ngunit pati na kay Rafael. At isa pa, hindi niya ito close. Hindi alam ni Cassandra kung matatawa ba siya o may inis nang makalabas sila sa restaurant, ay may nakaparada ng puting kotse at may nakalagay pang, Best wishes Mr. at Mrs. Roosevelt. Kasunod nito ang pagbagsak ng mga bulaklak sa kanila. Bago sila makababaw ay niyakap niya ang kambal niyang anak. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang saya na ngayon niya lang nasal ayan. I love you, Mom. Congratulations. Sambit ni Russell. Congrats, Mommy. Love ko kayo ni Daddy. I'm so happy. Sambit naman ni Richard. Mahal na mahal ko rin kayo, mga anak ko. Kung alam niyo lang ginawa ko ito para hindi kayo masaktan. Ako na ang bahala, kila Russell at Richard. Nakangiti namang sambit ng daddy niya kaya ito naman ang kanyang niyakap. Thank you, Dad. Masaya akong makita kang ikasal sa lalaking malaki ang tiwala ko. Dumating si Rafael sa kanyang tabi, lako na ang siyang bahala sa nag-iisa kong anak, Rafael. Huwag na huwag mo siyang sasaktan. Hindi ko maipapangako, Dad, pero sisikapin ko po. Magalang ngunit tila ba na ilang ito sa kung anong tawag nito sa daddy niya. Aalis na po kami, Daddy, mag-uusap lang naman po kami. Sambit niyang muli. Usap lang talaga, bulong pa ni Rafael. Inirapan niya lamang ito at sumakay na siya sa kotse. Pagtingin niya sa likuran ay maraming regalo ang naroon. Nang nakasakay si Rafael ay tinuro niya ang mga regalo. Saan galing ang mga yan? Sa mga kaibigan ko. Don't worry, sigurado akong hindi cheap ang mga yan. Subukan lang nila. Tugon naman ni Rafael habang nagsisimula ng magmaneho. Hindi na yun pinansin pa ni Cassandra. Idiretso mo sa walang taong lugar. Gusto mong dito lang tayo sa kotse. Masikip dito. Masama niyang tiningnan si Rafael. Seryoso ako. Ngayon kung hindi ka magseseryoso ay iuwi mo na lang ako. Oo, iuwi talaga kita. You're my wife now, don't forget that. Sabay kindat ni Rafael. Konting-konti na lang ay hindi na talaga mapipigilan pa ni Cassandra ang suntukin si Rafael. Hindi niya makuha ang ugali nito. Masungit, maloko, mayabang at higit sa lahat ay pervert. Talaga bang kasal na siya sa lalaking ito? Oh gosh! Sa tingin ko ay tatanda ako ng maaga. Sabihin mo na dito ang gusto mong sabihin, dahil mamaya hindi rin naman kaya hahayaang magsalita, hamalingging pwede pa. Napapikit si Cassandra saka humingang malalim upang kalmihin ang sarili. Pwedeng bang huwag kang puro kamanyakan? Hindi ka nakakatuwa. Oh okay. Ipinarada ni Rafael ang kotse sa gilid ng kalsada. Anong gusto mong sabihin? Seryoso na itong nakatingin sa kanya. Ah, gusto ko, ilihim mo ang nalalaman mo. Since nakuha mo na ang gusto mo, ayokong pakikialam mo ang buhay ko, buhay ng mga anak ko, at ni Daddy. You know what? Hindi ko talaga alam kung anong motibo mo,
pero gusto kong malaman mo na hinding-hindi mo ako mapapaikot sa mga gusto mo. Kasal lang tayo sa papel. Tumangutango lang si Rafael na parang walang pakialam sa sinabi niya. Iyon lang, tanong pa nito at tumango lang siya. Get out! Ha, bumaba ka, hindi ba't tapos ka nang magsalita? Tumingin si Cassandra sa labas. Kasagsagan na tirik ang araw at puro sasakyan ang mga dumaraan. Tinitigan niya pa ang kanyang kasuotan. No way, bababa ka o dadalhin kita kung saan ko gusto at gagawin ko sa'yo kung ano ang gusto kong gawin. Oo na, bababa na. Mabilis na bumaba si Cassandra at malakas niyang isinarado ang pinto ng kotse. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Wow, she got married tapos magko-commute pa uwi ng nakasuot ng pangkasal. Grabe talaga, buweset ka Rafael, ma-flat-an ka sana ng gulong. Sabay dabog niya. Tawang-tawa naman si Rafael habang pinapanood si Cassandra sa side mirror ng kotse. Good luck sa pag-uwi niya. Oh wait, nasabi ko bang wala ng mga tao at gamit sa dating bahay nila? Para bang maang-maangan nitong sambit. Hayaan mo na nga para lalo siyang mabwiset. At sinundan iyon ng mahinang tawa. She literally didn't know what else can do.